Hello guys, welcome back na naman sa Vance G Tutorials. Para sa video natin ngayon is gagawa tayo ng combination na config ng LAN, PPPoE at hotspot sa isang MikroTik device. Welcome to Vance J Tutorials. If you want to be updated for more videos like this, just hit the subscribe button and turn on the notification bell. Bali, ang setup natin ngayon, gagamit tayo ng MikroTik na naka-install sa VMware. So, hindi natin ma-test kasi hindi ko pa masyadong kabisado kung paano gamitin yung MikroTik na naka-install sa VMware. Pero meron tayong steps na gagawin, so sundin lang natin to. Then, bibigyan ko lang kayo ng link para sa yung merong na-test na natin na sa previous na video. Ito yung setup natin. Meron tayong 10 steps. Ito. Magtataging tayo sa mga ports. Then, setup tayo ng mga bridge para sa ating interface. Para sa ating ISP, then yung Google DNS, then firewall sa ating ISP para mag-internet, yung ating setup, then addresses, DHCP server para sa ating LAN, manually gagawin natin yon, at setup sa hotspot server, then yung sa PPPoE naman yung pang last natin na gagawin. So, susundin lang natin to at meron na tayong combination na LAN, PPPoE at hotspot na configuration sa ating MikroTik device. Pero bago yan, konting disclaimer lang po sa ating video ngayon. Important note for viewers. Any content of this video is for tutorial purposes only and this is not for sale. And the video you can watch today is based solely on the experience, experiment, and research of the owner. Vance J is not professional nor certified in this field. If you wish to continue, follow the instructions carefully and proceed at your own risk. Yan, hindi na natin patatagalin. Tuloy na natin yung ating setup. Balik tayo dito sa Winbox. Login lang tayo. So, naka 0 configuration na ito. Yan. So, kung titingnan natin dito sa interface, so meron tayong 5 port. Bali, yung setup natin is parang kapareho lang sa HexJar3. So, yun ang ginaya natin na setup. Merong 5 ports. So, yung port 1 is dedicated para sa ating ISP. Then, the rest is para sa ating ibang config. So, before pala tayo mag-start sa ating configuration, siguraduhin nyo lang na naka-0 configuration yung inyong MikroTik device. So, para gawin yon is punta lang kayo dito sa System, then Reset Configuration. Then, check lang itong No Default Configuration at Do Not Backup. So, check lang yan din, Reset Configuration. So, sa akin, hindi ko nagagawin kasi naka-reset na itong device. So, first step natin gagawin is mag-tagging lang tayo sa ating mga ports. So, ito gagawin natin para sa ISP. Then, yung port 2 para sa ating LAN. Yung port 3 para sa ating PPPoE. Then yung port 4 at 5 is gagawin nating saksakan ng access point para sa ating hotspot. Yan. EP. Yan. Tapos na tayong mag-name sa ating mga ports para sa ating madaling pag-configure.
Yan, tapos nasa tayo sa interface. Ngayon, susunod naman, gagawa tayo ng bridge para in case meron tayong pagbabago sa ating mga ports. Katulad nito, nakaset sa 4 or 5 yung ating AP. So, mayroon tayong in the future, gagawin natin yung Ether 4, gagawin natin isang port para sa PoE. Madali lang nating ma-adjust dito sa bridge. So, yun lang ang advantage ng naka-bridge yung ating mga interface. So, ito, bridge para sa LAN. Next, bridge para sa PPPoE. Then, next is bridge para sa hotspot. Yan. Then, dito sa ports, dito na natin i-assign yung ating mga ports na ipapasok natin dito sa ating bridge. First, yung LAN dito sa bridge LAN. Then, yung PPPoE dito sa bridge PPPoE. At yung sa hotspot is dito sa Ether 4. Okay. Then, yung Ether 5 para sa hotspot ulit. So, yun ha. Huwag nyong baka malilito kayo bakit gumawa pa ako ng bridge na iisang port lang naman. So, in the future po ito, kung sakaling magbabago yung setup natin, for example, ito is gagawin nating LAN or di kaya PPPoE, so mas madali lang nating palitan. Dahil ang ating interface is nandito sa bridge. So, yun lang. Dito sa bridge, close na natin. Dito, close. Sunod natin na gagawin is mag-set na tayo ng DHCP client para sa ating ISP. DHCP client. So, click lang itong plus button. Then, dynamic lang yung gagawin natin na IP sa ating MikroTik device. So, okay. Yan. So, nakabound na. Meaning, successful yung connection ng ating internet. Sunod naman is maglalagay tayo ng DNS, Google DNS sa ating device. Gawin natin is yung 888, then primary, then yung secondary 88.4.4, then apply OK. Sunod is gagawa tayo ng NAT sa firewall para magka-internet yung ating mga interface na ginawa. So, dito sa general is CNAT. Then, dito sa out interface is yung Ether 1 ISP natin, yung port para sa ating ISP. Then, sa action is masquerade, then apply OK. So, yan na. So, next step natin gagawin is set up na tayo ng IP address para sa ating hotspot at LAN. So, kung baka nagtaka kayo na walang PPPoE dito, ang gagamitin lang natin sa PPPoE is IP pool. So, yung remote address lang. So, dito lang is yung LAN at saka yung hotspot. Punta lang tayo dito sa IP addresses. Then, para sa LAN, 192.168.88.1/24. Then, yung interface is yung LAN, bridge LAN. Apply.
Okay, so kayo na bahala kung anong IP addresses ang gamitin nyo. So itong ginawa ko is sample lang ito. Next na address is yung para naman sa hotspot. 10.0.0.1/24. Then yung interface is bridge hotspot. Apply, then okay. So yan, meron na tayong IP addresses para sa ating mga interface. So close na natin to. Next natin na gagawin is yung sa DHCP server naman. Dito sa IP DHCP server, bali yung gagawin lang natin na manual sa pag-setup ng DHCP is yung sa LAN lang. Kasi during sa pag-setup natin sa hotspot is automatic na siyang gagawa ng DHCP server nito. So setup na natin yung para sa LAN. Ayan. So sa interface, pipiliin lang natin yung bridge LAN. Next, yan yung ginawa natin na IP address para sa ating LAN. Yung gateway, yung IP pool. So ito yung mga IP address na ibibigay niya. Next lang. Yan dito sa list time, pwede natin gawin tong 1 day para mas mataas yung list time sa ating DHCP server para sa ating LAN. Next. Okay, so okay na yan. So dito lang to. So makikita natin mamaya dito is merong lalabas para sa ating hotspot. Yan, so tapos na ang setup sa ating LAN. So okay na. Meron na tayong LAN connection sa ating MikroTik device. Ngayon is mag-set up naman tayo ng hotspot server. So punta tayo dito sa IP hotspot. Yan, so dito tayo sa server. Yan. Then click lang itong hotspot setup. Sa interface is yung bridge hotspot ang ating pipiliin. So next. So ito yung ginawa natin na address kanina. So ito yon. Kung titingnan natin, ito yung bridge hotspot. So automatic na binigyan tayo ng IP address na ito. So next, ito yung IP pool. So ito yung mga IP address na magagamit sa ating hotspot connection. Next. Next. Yung DNS. Dito sa DNS name. So, note lang guys. So, dito minsan nagka-problema yung iba. Kasi ang nilagay lang nila siguro nag-match sa mga live or nabili na ng mga domain. So, ang gagawin nyo lang dito is check nyo lang na mas unique yung DNS name na ilalagay nyo. Sa akin ito lang, Wi-Fi hotspot 2021.net. Yan. Then next. Yan. Okay. So yan, na-set up na natin yung hotspot server at dito automatic siyang gumawa ng DHCP server. Bali yung DHCP server, ito yung magbibigay ng IP address or mag-assign ng IP address sa ating mga users. So automatic niyang bibigyan ng IP address. Then dito sa hotspot, after nyo ma-set up, lagi nyo tandaan dito sa addresses is naka-check or naka-1 ito, yung addresses per MAC. Yan. Okay. Then,
I suggest din dito sa login. So, gawin yung naka-check itong cookie, itong chop, then itong Mac cookie. So, yan. Yun. So, meron na tayong hotspot server. Ang kulang lang nito is yung paggawa ng user profile at users. Bali, sa paggawa nito, I suggest na gumamit kayo ng mga user generators para mas mapadali. So, meron akong nagawa na video tungkol dito. So, ginamit ko ay Micmon. Kung gusto nyo i-check, so, pakiclick lang ng link na sa itaas para masundan nyo kung paano mag-set up ng users at mag-generate ng voucher codes or users. So yan, tapos na setup natin sa hotspot. Ang last na setup natin is yung para sa PPPoE naman. So, dito tayo sa ating node. Yan, so tapos na tayo dito sa hotspot server. Ngayon, para sa PPPoE server, gagawa muna tayo ng IP pool. So, ito yung IP addresses na set natin. So, copy lang natin ito para mas madali. So, ito yung range ng ating IP. Then, ito yung magiging default gateway niya. So, ito yung gagamitin natin sa setup ng ating PPPoE server. Balik tayo sa Winbox. Click lang dito sa IP. Then, pool. So, dito natin ilalagay yung IP pool na magiging remote address ng ating PPPoE server. PPPoE pool. Yan. Paste lang natin yung addresses. Then, apply. Okay. Yan. So, meron na tayong addresses para sa ating PPPoE. Close lang natin to. Then, punta tayo dito sa para makapag-set up tayo ng server. Dito tayo sa PPP. Then, PPPoE server. Then, click lang itong plus button. Yan. Then, papangalanan lang natin. Sa akin, ito lang. PPPoE server. Then, interface yung bridge PPPoE natin. Then, dito, click lang itong one session per host. Check lang yan. Then, dito sa authentication, itira lang yung PAP. Then, click apply. Okay. So, meron na tayong server para sa ating PPPoE. Then, sa profiles, so, gagawa tayo ng sample dito kung paano gumawa. Mag-a-add lang tayo. Click lang itong plus button. Sa general is dito. Kaya nang bahala kung anong name na gagawin nyo. So, kadalasan is name yung kung anong plan na ibibigay natin sa client. So, sample lang natin 5 Mbps plan. Yan. Then, sa local address, dito sa local address is yung gateway ng ginawa nating IP pool para sa ating PPPoE. So, itong 192.168.100.1. Copy lang natin to. Ayan, dito sa local address. Then, dito sa remote address, dito na yun papasok yung ginawa nating IP address sa IP pool. So, itong PPPoE pool. Yan, set up sa remote address. Then, dito sa DNS, isilagay lang natin yung gateway. Then, mag-add tayo ng Google DNS. Yan, 8.8.8. After nyan, dito sa
limit. So, dito natin ilagay yung set natin na 5 Mbps na plan. 5 M both upload and download. Yan, then click OK. Yan, tapos na ang pag-setup natin sa profile. So, kayo nang bahala kung magdagdag kayo ng profile, kung depende sa set nyo, kung maglagay tayo 10, 15, 20, so kayo nang bahala. So, kung para mas madali is ganito lang, open nyo lang yan, then copy. So, for example, mag-add kayo ng 10. So, palitan nyo lang to ng 10. Then, dito, so, wala na kayong babaguhin. So, papangalanan na natin. 10 Mbps plan. Yan. Okay. So, meron na kayong dalawang plan na user profile sa inyong PPPoE. Next, dito naman sa secret, so itong secret, ito na yung gagamitin natin na user para sa ating setup kung meron kayong client. Bali dito, click lang yung add. Then, ito na yung username. For example, user lang gawin natin. Then, password, user lang din. So, kayo nang bahala kung anong prefer nyo na user at yung password. Dito sa service is PPPoE. Then yung default, so yung profile na ginawa natin dito sa profiles. So 5 Mbps plan lang. Then apply. Okay. So yan. Meron na kayong pwedeng gamitin na user account para sa inyong PPPoE clients. So, yan lang ang pag-setup ng PPPoE server. So, yun lang ang setup natin sa ating config ngayon. So, meron tayong LAN, hotspot, at PPPoE. So, bali, ang gamit sa ating LAN, pwede yung pang setup sa personal, yung mga Pisonet, or di kaya maggamit din yan sa mga window machines. Then, yung hotspot is yung magbibinta ka ng mga voucher codes or mga tickets para sa mga hotspot users. Then, yung PPPoE is ginagamit to sa mga kadalasan nagma-monthly subscription na users. Yung may sariling router na. Para ma-check nyo ng buo yung per interface, katulad ng LAN, PPPoE at hotspot. So, para sa LAN, so click lang yung link na nasa itaas. Then, para sa naman sa hotspot, ito din yung link at yung sa PPPoE din. Para mas ma-check nyo talaga yung full steps kung paano siya i-set up. Note lang guys, so itong config natin is wala pa tong bandwidth management. So, pure server lang ito, set up ng ating LAN, PPPoE at hotspot. So, yung bandwidth management is gagawin natin sa susunod na video natin. Pakiabangan lang po sa susunod na video para ma-update kayo kung paano ko din ginagawa yung setup ng ating bandwidth management. So, yun lang guys. Sana meron kayong natutunan ngayon. At huwag kang limutang mag-subscribe at paki-like na rin ng video natin ngayon. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat. Thanks for watching. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell to get updated for the latest videos.